Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Tulfo Hontiveros Tandem ilalaban kay VP Sara sa 2028. Posibleng makakaharap ni Vice President Sara Duterte sa 2028 ang tambalang Rapi Tulfo at Risa Hontiveros, isang competitive tandem ayon kay Professor Ranjit Ray ng Octa Research. Sige, itong Octa Research po ang isa sa mga hindi ko pinagkakatiwalaang survey group. Basta nag-survey ito, lamang, pabor para kay Martin Romualdez at kay BBM. Okay, sige lang. Batay umano sa mga paunang survey ng Octa ngayong taon, si Tulfo ang pumapangalawang ginugusto ng mga botante para sa pagkapangulo kasunod ni VP Sara. Sabi ng Octa, si Rapi Tulfo ang pangalawang pinipiling kandidato kasunod ni Sara Duterte. Kapag tinignan mo ang mga posibleng tambalan, ang pinaka-kompetitibo sa non-Duterte side ay Tulfo Riza Hontiveros. Yan po ang payag ng Octa sa panayam ng long conversation ng One News. Okay? Dagdag pa ng Octa, ito ay paunang resulta pa lamang na posibleng magbago sa paglipas ng panahon. Correct. Lumalabas ito sa survey, ngunit kailangan pa naming beripikahin. Paunang resulta pa lamang ito at maaari sa paglipas ng panahon. Okay, so ang mas pinapaniwalaan kong survey ay ang WR numero. Hindi ko na tinitignan ang survey ginagawa ng Octa dahil to me, isang bias result ang ipinapalabas ng Octa. Sa WR numero, nangunguna palagi si VP Sara at ang sumusunod sa kanya ay si ex-Vice President Leni Robredo. Pumapangatlo si Senator Bongo, pang-apat lang si Tulfo. Yan ang mas pinapaniwalaan ko. Kaya, kung si Tulfo man lang ang ilalaban kay VP Sara, chicken feed, wala na. Tapos ng labanan. Ang tanong naman dyan is, papayag ba si Senator Risa Hontiveros na maging Vice President na lang? Hindi pwede sa tingin ko. Papayag lang si Senator Hontiveros na mag-Vice President kung ang katandem niya ay si dating Vice President Leni Robredo. Medyo sa tingin ko solid pa rin ang mass support o voter support ng mga Dilawan. At kung ang ilalaban nila itong mga Dilawan ay si VP Leni, hindi niya tatalunin si VP Sara, kailang lalaban siya ng dikitan. Yan ang tingin ko. Kaya ang nakikita kong tambalan ng mga Dilawan, Leni Robredo ang president, ang VP niya itong si Riza Hontiveros. Wala akong nakikitang posibilidad na mag-tandem Tulfo versus Riza. Kay si Tulfo, ano man yan, walay klarong kung saan ang pabor, doon siya eh. Marcos side, most likely, nasa Marcos side siya eh. Lately, pinuri niya si PBBM. Magaling daw na pinuno si PBBM dahil hindi siya nagmumura o
hindi siya nagre-retaliate sa mga taong bumabati ko sa kanya. Yan ba ang sign ng good leadership, yung hindi nagre-retaliate? Malayo. So, malayo pa ang 2028, kaya tignan mo, ito na ang pinag-uusapan ngayon. Martin Romualdez, tatakbo pa ba? Palagay ko, yes. Baka posible pa ang magtandem Romualdez-Tulfo. Nakikita ko yan, posibilidad yan. Yan ang kandidato ng Marcos Camp. Romualdez-Tulfo, yan. So, sa Marcos Camp, Romualdez and Tulfo. Sa Dilawan, BP Leni and Ontiveros. Kung hindi tatakbo si BP Leni, standard bearer nila si Hontiveros ang maging vice president. Pwede si Bam Aquino, pwede si sino to? Kiko Pangilinan. Yan. So, it's a three-way fight. Dito naman sa Duterte, ang tambalan Inday Sara and Bongo. Ayan. So kung yan ang labanan sa 2028, nako po, makakasigurado na po tayo. Basta malinis lang na halala na, wala yung hocus-pocus sa mga PCOS machine, panalo na po tayo. Wala pang I hope ma-maintain ni BP Sara ang kanyang ratings, dahil siya lahat na lang ng ibinato sa kanya na putik na ibato na Kaya lang, tignan mo, siya pa rin ang nangunguna sa mga survey, performance, trust rating, voters preference. Wala nang ibang tatalo kundi ang ating minamahal na BP Sara. So, let's pray na ang ating Tatay Digong makabalik na in time. Buhay hindi yung iba. Makabalik na in time for BP Sara to assume the presidency in Malacanang. Konting tiis na lang. Nakapagtiis tayo ng 3 years, di dapat tiisin na rin natin itong remaining 3 years na Marcos administration nito. At yan na, BP Sara, babalik na siya Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo nasad niya mag-atop sa yero nga natagaan. Yeah. Salamat sa sin. Nakabalay na ko sa inaban. Okay na. So mo nilang balay na ilang atupan og yero. Karay sang Ikaw yung kadbong kami na salak. Nakay ko sa kinulan iya ko may sakit. Ay, butawan ni dito pagbiras. Daan na sinong ko. Hindi na pagtuwa. Hindi ka idla bisuk. Ura ba ito makibigyan ko diga bay. Ha? So managyod ang ilang balay. So makita gyud nato nga nahuman na. So managyod. Makita gyud nato nga nindot na kayo kay nahuman na. O karon kuya human na niyang imong balay og nindot na gid kaayo. So unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa Ginoo nga gid ko. Wala gid ko magayon sa akong mama. Oo, so nagluon lang ka sa imong mama, nagkipagpuyo ka lang.
Pila ka tuig na kuya nga aya pa ka nakabalay. Sobrang kapulo ka tuig. Oo. Tungod sa among kalisod aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay. Ah, sige kuya. Salamat.